Chapter 33. Patuloy ang pagtulo ng luha sa aking mga mata habang hinihintay ang pagbukas ng elevator. Hindi ko man lang naisip na sa ganitong paraan lang pala matatapos ang ugnayan ko sa mga Sebastian. Sobrang sakit sa kalooban at hindi ko alam kung kaya ko pa bang maging masaya sa pagdaan ng panahon. Tama nga siguro ang sinabi ni Dominic. Hindi kami maswerte sa pag-ibig at nasa dugo na namin iyon. Kahit gaano pa kasakit wala akong choice kundi pilitin na tanggapin ang lahat. Siguro, magiging katulad din ang kapalaran ko sa tunay kong ama sa Netherlands na din siguro ako tatanda. Katulad niya hindi na din siguro ako babalik pa ng Pilipinas. Gusto kong makalimot. Gusto kong tuluyan ng talikuran ang naranasan kong kasawian sa bansang ito. Kinapa ko ang cellphone ko sa loob ng aking bag. Direko akong nagdial sa number ni Dominic. Alam kong nag-aalala na ito sa akin. Tiyak na pinapahanap na ako nito. Pagsagot pa lang nito sa aking tawag ang nag-aalala nitong boses ang kaagad na bumungad sa pandinig ko. Hindi ko naman maiwasan ang maluha. Pakiramdam ko bigla akong nagkaroon ng kakampi. Dom, pwede ba hindi ko na nasambit ang susunod kong sasabihin? Impit na akong napaiyak dahil sa sobrang sama ng loob na nararamdaman. Aaminin ko na masyado akong nasaktan sa narinig ko kanina kay Mama Ashley. Franz, isilang sisunduan kita dyan. Pakisend ng exact location mo. Huwag ka nang umiyak. Darating agad ako, sagot nito. Bakas sa boses nito ang pag-aala. Okay, salamat Dom. Maikli kong sagot kasabay ng pagbukas ng pintuan ng elevator. Enough ko ang tawag kasabay sa pag-send ng location ko sa kanya bago ako tuluyang sumakay sa loob ng elevator. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Ayaw kong makita ako ni Dominic sa ganitong sitwasyon. Tiyak na mag-aalala lalo iyon sa akin. Pagkabukas ng elevator kaagad akong lumabas. Nagulat pa ako nang may biglang tumawag sa pangalan ko. Francine. Tawag nito. Kaagad kong inilibot ang tingin sa paligid. Tumampad sa mga mata ko si Ate Micaela. Nagmamadali itong naglalakad palapit sa akin. Can we talk? Tanong nito sa seryosong tono ng boses. Tinitigan ko ito. Pilit kong binabasa ang nararamdaman nito para sa akin. Gusto kong malaman kung galit din ba ito sa akin o hindi. Ate, sorry. Sagot ko sabay yuko. Narinig ko pa ang marahan nitong pagbuntong hininga bago sumagot. Franz, alam kong mabait ka. Sorry din sa mga nangyari pero legal wife na ako ni Charles. Gusto ko din ng tahimik na buhay habang kasama siya. Sagot nito. Unti-unti akong nagangat ng tingin at tinitigan ito. Buntis ako, muling wika nito. Kaagad na nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi nito. Gusto kong bigyan ng kumpletong pamilya ang baby na nasa sinapupunan ko. Gusto ko ng tahimik na pagsasama namin kaya kung talagang iginagalang mo ako bilang Ate Mika mo pwede bang dumistansya ka muna sa amin. Muling wika nito habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa akin. Pakiramdam ko biglang nadurog ang puso ko. Ang sakit. Grabeng parusa ito. Buntis siya. Buntis si Ate Micaela. Kung ganoon bago sila ikasal may nangyari na sa kanila. Paanong nangyari iyon? Ang alam ko hindi sila magkastindo. Saksi ako sa mga bangayan nilang dalawa noon pa. Kung ganoon matinik nga talaga sa babae si Charles. Walang pinapalagpas na kahit sino. Kahit na ang anak ng matalik na kaibigan ng kanyang pamilya pinatos pa. Asahan mo iyan ate. Simula ngayon hindi mo na ako makikita pa na aali-aligid sa kanya. Pasensya na po kayo sa mga nangyari, na kayo kong sagot kasabay ng paghakbang palayo sa kanya. Muling tumulo ang masaganang luha sa aking mga mata. Franz, I am sorry. Maganda ka at alam kong makakatagpo ka din ng lalaking para sa iyo. Pahabol na wika nito bago ako tuluyang nakalayo sa kanya. Impit na lang akong napaiyak sa sinabi nito. Muli ko itong nilingan at napansin ko na nagmamadali itong naglakad papasok ng elevator. Siguro pupunta siya sa unit ni Charles. Sa bagay, asawa siya ni Charles at may karapatan siya sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa mga Sebastian. Ilang saglit pa akong nanatili sa hallway. Pati ang paghakbang kinatatamaran ko na. Tagos hangang kaluluwa ko yata ang saman ng loob na nararamdaman ko ngayon. Saktong pagkalabas ko ng building may humantong sasakyan sa harap ko. Kaagad na bumaba si Dominic at nilapitan ako. Napansin ko din ang sunod-sunod na pagbaba ng mga kasama nito para siguro ay secure kung safe ba ang boss nila sa lugar na ito.
Oo, tingnan, pero alam kong gusto lang nilang masiguro ang kaligtasan ng Arno nila. Tumango lang ako sa tanong nito at naglakad na patungo ng kotse. Nakabukas na iyon habang nakatayo doon ang isa sa mga bodyguard ni Dominic. Franz. Kaagad pa akong napalingon nang may tumawag ng pangalan ko. Tumaampad sa paningin ko ang nag-aalalang mukha ni Charles. Mabilis ang hakbang na naglalakad palapit sa akin habang nakasunod sa kanya sila Mama Ash at Ate Micaela. Bigla akong nakaramdam ng kaba. Parang gusto kong maglupusay at umiyak ng umiyak. Gusto kong lapitan ito at yakapin. Pero hindi na pwede. Hindi na maaari. Dom, let's go. Wika ko at nagmamadali ng sumakay sa loob ng kotse. Kaagad naman sumunod si Dominic sa akin at bago pa tuluyang nakalapit sila Charles, umusad na ang kotse na sinasakyan namin. Muling pamatak ang luha sa aking mga mata. Habang nasa biyahe wala pa ring tigil ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Tahimik na tumatangis ang kalooban ko dahil sa sobrang sama ng loob na nararamdaman. Kung hindi ko lang naisip na naghihintay pala ang tunay kong ama pag-uwi ko ng Netherlands, parang gusto ko nang tapusin ang buhay ko. Malaking bahagi ng pagkatao ko ang naging bahagi na ng mga Sebastian. Malaking bahagi ng puso ko ang inangkin na ni Charles. Sana lang maligapasan ko ang lahat ng ito. Sana lang makamove on kaagad ako sa sakit na nararamdaman ko ngayon, hindi ka pa bababa. Nagulat pa ako nang biglang nagsalita si Dominic, tahimik ito buong biyahe at ngayon lang ulit ito nagsalita. Hindi man ako nakatingin sa kanya, alam kong nakatitig ito sa akin ngayon. Hindi ka pa bababa. Nagulat pa ako nang biglang nagsalita si Dominic, tahimik ito buong biyahe at ngayon lang ulit ito nagsalita. Hindi man ako nakatingin sa kanya, alam kong nakatitig ito sa akin ngayon. Wala sa sariling inilibot ang tingin ko sa paligid. Nandito na pala kami sa malawak na bakuran ng lugar kung saan na ako ngayon nakatira. Hindi ko man lang namalayan ang pagdating namin. What happened? Bakit ka umiiyak? Muling tanong nito. Blonde ka ang ekspresyon ng mukha nito kaya naman hindi ko malaman kung nagagalit ba ito o naiinis sa akin. Nothing. Sagot ko at mabilis na bumaba ng kotse. Hindi ko din namalayan na nakabukas na pala ang pintuan ng kotse kanina pa. Isa marahil sa mga bodyguard ni Dominic ang gumawa noon. Gusto mo bang gantihan sila sa pagpapaiyak nila sa iyo? Akmang papasok na ako sa loob nang muling nagsalita si Dominic. Nakalabas na din ito ng kotse habang seryoso na ang mukha na nakatitig sa akin. Napakurap ako ng makailang ulit bago sumagot. Don't dare. Malaki ang utang na loob ko sa kanila at huwag kang gumawa ng mga bagay na ikakapahamak nila. Sagot ko. Kaagad ko naman napansin ang pagtaas ng kilay nito. Katunayan na hindi ito sang-ayon sa sinasabi ko ngayon, martir. Hindi ka dapat makaramdam ng awa sa mga taong nanakit ng damdamin mo. Sagot nito, Dom please, ayos lang ako. Hindi solusyon ang pag-antay para maging masaya, sagot ko. I don't think so. Tandaan mo Francine, walang sino man ang pwedeng manakit sa atin. Isa kang de la Fuente at matuto kang lumaban, sagot nito. Hindi na ako nagulat sa sinabi ni Dominic. Kaya siguro sanay ito sa karahasan dahil sa ganoong mindset. Normal lang na masaktan ng isang tao. Makakalimutan ko din siguro ang sakit ngayon. Makakapag-move on din siguro ako, sagot ko sa kanya. Tinitigan niya muna ako bago sumagot. Kapag nasa Netherlands na tayo, huwag mong ipakita kay Grandpa na malungkot ka. Na umiiyak ka. Tiyak na hindi iyon basta uupo lang at panunuurin ka habang nagdurusa. Kung demonyo ako, mas demonyo siya, sagot nito at nagpatiuna ng naglakad papasok ng bahay. Nasundan ko na lang ito ng tingin. Nagising ako na wala na sa tabi ko si Francine. Noong una akala ko nasa banyo lang siya kaya muli akong bumalik sa pagtulog. Alam kong hindi siya makakalabas dito sa kondo dahil hindi naman basta-basta nabubuksan ang pintuan noon. Hindi niya alam kung ano ang code at talagang itinago ko ang susi kaya tiwala akong nasa paligid lang siya at hindi siya makakalayo sa akin ulit. Wala akong balak na ibalik pa siya kay Dominic. Akin lang ang babaeng mahal ko at gagawa ako ng paraan para mailayo siya sa lugar na ito. Kung kinakailangan na dalhin ko siya sa liblib na lugar na walang sino man ang nakakilala sa amin, gagawin ko. Ang importante sa akin ay ang makasama siya habang buhay. Hindi ko na namalayan na napahimbing ulit ako ng tulog. Nagising ulit ako na wala pa rin si Francine sa tabi ko.
Inaantok man dahil ilang araw din akong walang maayos na tulog, dahan-dahan akong bumangon ng kama. Nagsuot ng damit at naglakad patungo sa banyo para tingnan kung nandoon ba si Francine. Wala ito doon, kaya naman nagpasya na akong lumabas ng kwarto. Tinatawag ko pa ang pangalan nito habang inililibot ang tingin sa paligid. Francine, Francine, nasaan ka? Paulit-ulit kong wika. Nagulat pa ako nang pagbilang ko ng tingin sa sofa, napansin ko si Mama Ashley. Tahimik itong nakaupo habang nakatitig sa akin. Namumula ang mga mata nito at mukhang galing sa pag-iyak. Hindi ko maiwasan makaramdam ng takot. Ni sa hinagap hindi ko akalain na pupunta si Mama ngayon dito sa unit ko. Nasaan si Francine? Kaagad kong tanong at naglakad palapit dito. Bigla akong nakaramdam ng kaba. Muling inilibot ang tingin sa paligid at nadismaya lang ako dahil hindi ko man lang nakita si Francine sa paligid. Wala na ang kanyang bakas at mukhang nakaalis na. Charles, bakit? Bakit kailangan niyo pang gumawa ng paulit-ulit na pagkakamali? Tanong ni Mama Ashley. Hindi naman ako ganoon katanga para hindi alam ang ibig nitong sabihin. Nasaan si Francine? Pinaalis niyo po ba siya? Dismado kong tanong. Hindi ko na binigyang pansin pa ang tanong nito sa akin ngayon. Alam kong kapag papatulan ko ang sinabi ni Mama, mauuwi lang sa pagtatalo ang lahat. Huwag mo na siyang sundan. May asawa ka ng tao at siguro naman makikinig siya sa mga sinabi ko sa kanya kanina. Seryoso nitong sagot. Hindi ko naman maiwasan na mapatiim bagang dahil sa sinabi nito. Anong ibig niyong sabihin? Naguguluhan kong tanong. Pinaintindi ko sa kanya na huwag na siyang magpakita sa pamilya natin kailanman. Pinutol ko na ang lahat. Hinding-hindi na siya magiging bahagi pa ng pamilya natin habang buhay. Seryosong sagot ni Mama. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng galit. Anong sabi mo? Mahangang kailan kayo makikialam sa buhay ko? Hindi ko maiwasang wika. Pigil ang sarili ko na ipakita dito kung gaano ako kagalit ngayon. Halos patakbo akong lumabas ng unit para sundan si Francine. Nagbabaka sakali ako na hindi pa siya nakalayo. Saktong pagkapindot ko ng button ng elevator, bumakas iyon. Iniluwa si Mika at hindi ko na siya pinansin pa. Kaagad akong pumasok sa loob ng elevator at kaagad na pinindot ang ground floor button. Charles, ano ba ang ginagawa mo? Hindi mo siya pwedeng sundan at pigilan. Wika ni Mama Ashley. Hindi ko iyon pinansin. Inako pa rin siya at hanggat maari ayaw kong mawala ang respeto na nararamdaman ko para sa kanya. Pusara na ang pintuan ng elevator nang biglang pumasok si Mama Ash. Kaagad naman sumando sa kanya si Micaela. Maria, hanggang kailan kayo makikialam sa buhay ko? Hanggang kailan niyo ako pahihirapan ng ganito? Hindi ko maiwasang wika habang pababa kami. Sinulyapan ko pa ang nakayukong si Micaela. Charles, anak, sana maintindihan mo na para sa iyo itong ginagawa namin. Wala kaming ibang gusto kundi ang maging maayos ka. Sagot ni Mama Ashley. Kaagad naman akong umiling. Mapaayos or pinapahirapan niyo lang ako? Ilang beses ko po bang sabihin sa inyo na si Francine ang mahal ko? Kailan niyo po ba ako maiintindihan? Sagot ko kasabay ng pagbukas ng elevator. Kaagad akong lumabas at iginala ang tingin sa paligid. Francine. Hindi ko pa mapigil ang sigaw. Umaasa ako na nasa paligid lang siya. Umaasa ako na hindi pa siya nakakalayo. Para akong tanga na umikot-ikot. Nilapitan pa ako ng guard at nagtanong. Sir, may hinahanap po ba kayo? Narinig kong tanong. May napansin ka bang babae? Maganda, mabuti at medyo matangkad. Tanong ko kaagad dito. Saglit pa itong nanahimik bago tumingin sa labas. Nasundan ko naman iyon ng tingin at hindi ako makapaniwala. Si Francine dahan-dahan na naglakad papunta sa nakaparadang sasakyan habang may lalaking nakasunod sa kanya. Francine, no, huwag kang umalis. Tawag ko pa at nagmamadaling naglakad palabas. Napansin ko pa ang paglingon nito bago mabilis na pumasok sa loob ng kotse. Kaagad naman sumunod sa kanya ang lalaking nasa likuruan niya lang kanina at bago pa ako nakalapit umarangkada na ang sasakyan palayo kasunod ng 3 kotse na nasa likuran nito. Mukhang hindi basta-bastang mga tao ang sumando kay Francine. Wala na akong nagawa pa kundi ikuyom ang kamao na nasundan na lang iyon ng tingin. Hindi ko na din namalayan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Charles, sino sila? Sino ang sumando kay Francine ngayon lang? Narinig ko pang tanong ni Micaela. Hindi ko iyon pinansin.
Laglag ang balikat na muling pumasok ako sa loob. Direko akong naglakad patungo sa elevator at sumakay. Bakit sumama si Francine sa taong iyon? Hindi ba siya mapapahamak? Ang dami nila, sambit naman ni Mama Ashley. Malungkot akong napangiti habang nakatitig sa kawalan. Pagkabukas ng elevator sa floor kung saan matatagpuan ang unit ko, mabilis akong lumabas. Pumasok sa loob ng unit ko at naglakad papuntang kwarto. Charles, let's talk. Nandito si Mika. Hindi na natuloy pa ang sasabihin ni Mama nang malungkot akong tumitig dito. Ano pa po ang pag-uusapan natin? Wala na, Maria. Tapos na. Nangyari na ang gusto nyo, sagot ko. Pigil ko ang sarili ko na huwag tuluyanag umiyak sa harap nito. Kahit ina ko siya, ayaw kong ipakita kung gaano ako kaina ngayon. Na nagawa kong umiyak dahil sa isang babae. Kung alam lang nito, sobrang sakit ng nararamdaman ng puso ko ngayon. Gusto kong sumigaw. Charles anak, huwag ka naman sanang magalit sa akin sa amin. Wala kayong ibang gusto kundi ang maging maayos ang kinabukasan ko. Wala kayong gusto kundi ang makita ako kung gaano ako nagdurusa ngayon. Tanong ko, alam kong bakas na sa boses ko ang tinitimping galit, hindi lang sa kanila kundi pati na din sa mundo. Tulala naman na napatitig sa akin si Mama Ashley. Naglakad ako papunta sa mini wine bar. Kumuha ako ng isang bote ng alak at kaagad na nagsalin sa baso at direkong ininom. Sobrang sikip ng dibdib ko at tanging alak lang ang makakatulong para magamot iyon. Anak, huwag ka naman sanang ganyan. Ginawa ko lang naman kung ano ang mas makakabuti sa iyo, muling wika ni Mama. Lumapit pa ito sa akin at hinaplos ang noo ko. Malungkot akong napangiti habang mahigpit ang pagkakahawak sa baso. Pwede bang iwan niyo muna ako, Ma? Gusto kong mapag-isa, sagot ko at muling nagsali ng alak sa baso. Mabilis naman inagaw ni Mama sa akin ang bote at inilayo iyon sa akin. Wala na, Maria. Wala nang halaga ang buhay ko, wika ko kasabay na pagtulo ng luha sa aking mga mata. Hindi naman ito nakaimik kaya muli akong nagsalita. Hindi ko alam kung nagiging masamang anak ba ako sa iyo. Hindi ko alam kung bakit ako pinaparusahan ng tadhana ng ganito. Sabihin mo sa akin, Ma, masyado bang matigas ang ulo ko? Wala ba akong kwentang anak para pati babaeng mahal ko gusto niyong ilayo sa akin? Umiiyak kong tanong. Wala na akong pakialam pa kung ano man ang iisipin nito sa akin ngayon. Ang mahalaga sa akin ay mailabas ang nilalaman ng puso ko. Huminga muna ako ng malalim bago muling naglakad. Sa pagkakataon na ito, direko na akong pumasok sa loob ng kwarto. Inihiga ang pagod kong katawan at pumikit. Hindi ko alam kung paano pa aayusin ang buhay ko ngayon. Hindi ko alam kung may dapat pa ba akong ipaglaban. Wala nang kwenta ang lahat. Ang kaunting pag-asa na natira sa akin kanina habang kasama si Francine tuluyan ang naglaho. Wala na si Francine at alam kong kahit kailan hindi na ito babalik sa akin. Narinig ko pa ang mahinang pagkatok sa pintuan ng kwarto. Hindi ko iyon pinansin. Alam kong paulit-ulit lang naman ang pag-uusapan namin. Wala nang kabuluhan pa para ipaglaban ko ang gusto ko sa sarili kong pamilya dahil hindi din naman nila ako pakikinggan. Mabilis na lumipas ang mga araw. Sakay ng private jet ng mga De La Fuente, malungkot akong nakatanaw sa kawalan. Muling sumagi sa isipan ko si Charles. Kumusta na kaya siya? Simula nang may nangyari sa Arman sa kondo, wala na akong naging balita patungkol sa kanya. Sa bagay, iniiwasan ko na din naman iyon. Masyado nang masakit para sa akin ang nangyari. Alam ko sa sarili ko na walang patutunguhan ang lahat-lahat. Dapat lang natulungan ko ang sarili ko na kalimutan na siya. Sa Netherlands, magsisimula ako ng panibagong buhay. Kasama ang aking ama. Alam kong magiging masaya din ako. Ready ka na ba? Ready ka na ba na makita si Grandpa? Tanong ni Dominic sa akin. Napakurap ako ng makailang ulit bago ko binalingan ito ng tingin sa kabilang bahagi ng upuan. May red wine itong hawak habang seryosong nakatitig sa akin. Siyempre naman, matagal ko na itong pinapangarap at matutupad na din sa wakas, nakangiti kong sagot. Kaagad naman itong napatango. Huwag mo nang isipin ang kabiguan mo. Kalimutan mo na ang walang kwentang lalaking iyon, sagot pa nito. Kunot-noo naman akong napatitig dito. Hindi naman ako nagkikiwento sa kanya tungkol sa namagitan sa amin ni Charles, pero parang may alam ito. Hindi ko din nabanggit sa kanya na tuluyan na akong itinakwil ng mga Sebastian.
Ayaw ko kasing magalit ito at baka tutuhanan niya ang banta niya noon na gusto niya akong ipaghigant. Wala daw kasing pwedeng manakit sa amin. Simula nang umalis ako ng condo unit ni Charles never na akong nagtangka pa na makibalita sa mga Sebastian. Nagkukulong na lang din ako sa aking kwarto at kung lumabas man hangang garden lang. Ilang beses na din akong niyaya ni Dominic na mamasyal ng mall pero palagi kong tinatanggihan. Pakiramdam ko, kahit gaano pa kaganda ng paligid, wala nang halaga sa akin. Parang biglang nawala ang gana kong mabuhay. Hey, pag-ibig nga naman. Kaya iniiwasan kong tamaan ako niyan eh. Ayaw kong matulad sa iyo na parang tanga. Bigla na lang natutulala, muling wika ni Dominic. Naiinis ko itong tinitigan. Pwede ba? Ang ingay mo. Inis kong sagot sa kanya. Ang daldal nito ngayon, ibang-iba sa Dominic na nakilala ng karamihan na tahimik at akala mo papatay ng tao kung makatitig. Ibang-iba siya kung umasta sa harapan ko. Sabagay, kung tutusin mabait naman itong si Dominic. Hindi ko lang maintindihan kung bakit pinili nitong maging bad boy sa harap ng ibang tao. Paamong hindi ako mag-iingay. Kanina ka patahimik dia eh. Hindi ka nagsasalita dyan. Dalawa lang tayong magkaharap ngayon at alaganan naman nakausapin ko ang sarili ko. Sagot nito, humalikip-kap lang ako. Wala ako sa mood na kausapin ito ngayon. Sumasakit pa rin ang kalooban tuwing sumasagi sa isip ko si Charles. May private room pala dito. Ang mabuti pa doon ka muna para fresh ka mamaya pagharap kay Grandpa. Tigilan mo na ang kaiisip sa Charles na iyon. Ikaw din, baka lalo kang pumangit niyan. Nakangisi nitong wika. Kaagad ko naman itong inirapan sabay tayo. Haste! Hintayin mong makarecover ako sa heartaches ko. Makikita mo kung ano ang tunay kong ugali, naiinis kong sagot sabay talikod sa kanya. Narinig ko pa ang mahina nitong pagtawa bago ako nakapasok sa loob ng private room na tinutukoy nito. Iba na nga talaga ang mga mayayaman. Imagine, may kama sa loob ng private jet na ito. Pwede din bumiyahe ng ibang bansa na hindi na kailangan pang sumakay sa mga commercial flights. Pwede nga akong matulog habang nasa biyahe kami. Mabuti na din yun dahil alam kong ang laki na ng eyebags ko. Ilang araw na akong hindi nakakatulog ng maayos dahil sa sakit na nararamdaman ng kalooban ko kaagad na akong humiga ng kama. Comfortable naman ang pakiramdam ko. Feeling ko nga nasa hotel lang ako eh. Sa sobrang pagpupuyat ko nitong mga nakaraang araw hindi ko na namalayan pa na napahimbing na pala ako sa pagtulog. Nagising na lang ako sa mahinang tapik sa pisngi ko kaya kaagad akong napadilat. Akala ko kung napaano ka na. Grabe ka, wala kang ibang ginawa buong biyahe kundi matulog. Malumanay na wika ni Dominic. Wala sa sariling napakurap ako at dahan-dahan na bumangon. Nasaan na tayo? Tanong ko. Nandito na tayo. Maghanda ka na. Didireko muna tayo ng hotel para makaligo ka at makapag-ayos bago tayo uuwi ng bahay. Ayaw kong makita ka ni Grandpa sa ganyang hintsura. Sagot nito sa akin. Wala sa sariling napatingin ako sa salamin. Hindi ko pa naiwasan na mapangiwi nang makita ang hitsura ko. Para akong bruha. Sabog-sabog ang buhok ko at nangingitim ang paligid ng mga mata ko. Dagdagan pa ng eyebags ko na pwede na yatang sab-aita ng kaldero sa sobrang laki. Napangiwi ako at muling tumingin kay Dominic. Ayusin mo ang buhay mo ha. Kapag malaman ni Grandpa na nagdurusa ka baka iutos noon na ipapatay ang Charles na iyon, banta ni Dominic. Kaagad ko naman itong pinanlisikan ng mga mata. Pwede ba? Puro karahasan iyang tumatakbo sa utak mo eh. Kainis ka talaga. Sagot ko. Tumawa ito at mabilis na naglakad palabas ng kwarto. Mag-ayos ka na dahil nandyan na ang kotse na susando sa atin. Papaayusan muna kita bago iharap kay Grandpa. Baka pati ako malagot sa hitsura mo ngayon eh. Sabihin noon pinabayaan kita, ngisi nito mabilis na lumabas ng kwarto. Marahan naman akong napabuntong hininga at hinagilap ang bag ko. Kinuha ko ang sukli at pumasok sa maliit ng banyo. Nag-toothbrush at naghilamos na din. Kumpleto naman pala sa gamit ang banyo kaya, naman hindi na ako nahirapan pa na gawin ang personal hygiene ko. Mabilis na lumipas ang oras. First time kong lumabas ng bansa kaya naman na-appreciate ko ang mga nakikita ko sa paligid. Bago lahat sa mga mata ko kaya hindi ko maiwasan na maaliw sa mga tanawin na nadadaanan namin. Dumireko nga kami ng hotel para maayusan daw ako.
Pagdating ng hotel nagulat pa ako dahil may mga naghihintay na sa amin. Mga taong walang ibang gagawin kundi ang eye makeover daw ako. Hindi na ako kumontre pa. Medyo matagal na din pala akong hindi nakapagpasalon sa Pilipinas. Aangal pa ba ako? Pagkakataon ko na ito para maayusan ng mga ibang lahi. Pagkatapos na masiguro ni Dominic na maayos na ang hitsura ko, bumiyahe na ulit kami ng halos 2 oras. Lahat ng nadadaanan namin bago sa mga mata ko kaya nag-enjoy ako. Malayong malayo sa hitsura ng Pilipinas. Napatuwid ako nang upo nang mapansin ko na pumasok ang sinasakyan namin sa isang napakaluwang na bakuran. Mula sa kinauupuan ko, kita ko ang nagagandahang bulaklak sa paligid. Nabaling ang tingin ko sa medyo may kalakihang bahay at hindi ko maiwasan na mapangiti. Style pa lang ng bahay, alam kung ginustusan iyon ng hindi basta-basta. Let's go, tanong ni Dominic sa akin. Nakalabas na pala ito ng kotse nang hindi ko namamaliin habang nakalahad ang kanyang kamay sa akin. Nakangiti ko naman iyong tinanggap. Dom, sabihin mo nga sa akin gaano kabait ang daddy ko. Tanong ko sa kanya. Parang gusto ko tuloy kutusan ang sarili ko. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagtanong ko tungkol sa ama ko. Okupado kasi ng isip ko kay Charles nitong mga nakaraang araw. Mali ang tanong mo, Francine, dapat itanong mo sa akin kung gaano kademonyo si Grandpa. Nakangisi nitong tanong. Kaagad naman akong napabitaw sa pagkakahawak dito. Hinarap ko ito at masamang tinitigan kaya muli itong natawa at nagpatiuna nang pumasok sa loob. Kaagad naman akong napasunod dito. Pagkapasok ko kaagad na sumalubong sa paningin ko si Dominic. Nakayuko ito habang kaharap ang may edad ng lalaki. Para naman akong pinako sa aking kinatatayuan ng bumaling ang tingin nito sa akin. Bigla kong naramdaman ang pagkabog ng puso ko. Sa wakas dumating na din ang pinakahihintay ko. Ang masilayan ng personal ang yunakaiha ko. Nakangiti nitong wika habang nakatitig sa akin. Mabagal itong naglakad papunta sa akin habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa aking mukha. Para naman akong ipinako sa kinatatayuan. Francine, ikaw na nga ang matagal ko nang hinahanap. Wika nito at kaagad kong naramdaman ang pagyakap nito sa akin. Hindi ko naman napigilan pa ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Pakiramdam ko ng mga sandaling ito biglang naging kumpleto ang pagkatao ko. Iba pa rin pala sa pakiramdam na may akap mo ang tunay mong ama. Pakiramdam ko lahat ng sakit ng kalooban na naranasan ko nitong mga nakaraang araw biglang napawi. Pakiramdam ko bigla akong nagkaroon ng kakampi sa buhay. Dad, Daddy, ikaw ba talaga iyan? Wika ko habang umiiyak sa bisig nito. Tanging paghaplos lang sa buhok ko ang naging sagot mula sa kanya. Naramdaman ko din ang pagyugyug ng balikat nito, senyales na umiiyak din ito ngayon. Diaz King, bata ka, bakit ngayon mo lang siya dinala dito? Narinig kong sanggal ni Daddy kay Dominic pagkatapos ako nitong yakapin ng mahigpit. Hindi ko naman maiwasan na magtaka. Grandpa, ano po ang ibig niyong sabihin? Tanong ni Dominic. Halata sa hitsura nito ang pagkagulat. Akala mo ba hindi ko alam ang mga pinanggagawa mo sa Pinas? Mas inuna mo pang asikasuhin ang mga papeles kaysa ipaalam sa akin na natagpuan mo na ang yunakaiha ko. Bulyo nito kay Dominic. Hindi ko naman maiwasan na sipatin ng tingin si Daddy. Kahit may edad na ito, bakas pa rin ang pagiging magandang lalaki nito noong kabataan pa. Mukhang kasing tangkad ko lang din ito. Walang duda, tatay ko nga ito. Pareho kami ng kulay ng mata eh. Ay ibig niyo po bang sabihin, alam niyo lahat ng nangyayari sa Pilipinas? Sinusundan niyo po ang bawat galaw ko? Nagtatakang tanong ni Dominic. Ano ang palagay mo sa akin, tanga? Uy Dominic, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Bakit ba ang tagal mong dalhin dito si Francine? Kaunti na lang talaga at ako na mismo ang umuwi ng Pilipinas para sunduin siya. Malakas ang boses na wika ni Daddy. Hindi ko alam kung galit ba ito o normal lang sa kanya ang sumigaw. Sa hitsura ni Dominic mukhang sanay na ito sa ugali ng kanyang lolo. Kung alam ko lang po na alam nyo na pala, dapat pala hinintay na lang kitang umuwi ng Pinas eh. Ang tagal mo na kayang hindi nakakauwi doon, sagot naman ni Dominic. Akmang aambahan na naman ni Daddy ang kanyang apo ng lakas loob akong pumagitna. Ibang klase pala talaga ang pamilyang ito. Imbes na magkumustahan dahil kaka-rating lang namin mukhang mag-aaway pa sa harap ko. At ang masaklap pa parang hindi magkadugo kung ay troto ang isa't isa. Tama na po.
Daddy, gutom po kami. Wala po bang food dito? Tanong ko. Natigilan naman si Daddy. Masamang tinitigan ulit ang apo bago nagsalita. Hindi mo ba pinakain si Francine? Bakit gutom siya? Hindi ka man lang nag-abalang bigyan ng pagkain habang bumibiyahe kayo papunta dito. Galit ang tono ng boses na tanong sa apo. Imbes na mapabuti ang sinabi ko lalo pa yatang napasama. Hey, bahala na nga sila. Hahayaan ko na lang siguro na mabugbog itong si Dominic. Ito naman kasing si Daddy kung umasta akala mo walang ginawang matino ang apo niya. Kakamo-kamot naman si Dominic ng ulo na sumulyap sa akin. Sa hitsura nito, mukhang nakalimutan niya na buong biyahe akong natulog. Nakalimutan yata ang last kain ko pa ay noong bago kami sumakay ng private jet. Ni tubig hindi ko nagawang uminom. Sorry Grandpa, tulog po kasi siya buong biyahe eh. Wala kasing ginawa nitong mga nakaraang araw sa Pinas kundi ang magpuyat. Sagot nito, mukhang balak yata ako nitong sisisihin para makawala sa init ng ulo ni Daddy. Kaagad naman akong lumapit kay Daddy at kumapit sa braso nito. Matamis ko itong nginitian bago nagsalita. Kasalan ko Dad. Akala ko kasi nasa hotel lang ako buong biyahe. Hindi ko na malayan na napahimbing ang tulog ko. Huwag niyo na pong sisihin si Dominic. Naging mabait naman po iyan noong nasa Pinas kami. Nakangiti kong wika. Tinitigan naman ako ni Daddy bago napangiti. Talagang nakuha mo ang hitsura ng nasira mong lola. Hindi ko akalain na darating ang araw na ito anak. Ang makita at makasama ka. Nakangiti nitong sagot sa akin. Napansin ko pa ang pangingilad ng luha sa mga mata nito. Siguro dahil sa tuwa na nararamdaman. Simula nang nalaman ko na hindi ako tunay na anak ng mga Sebastian, nangarap din po ako na makita kayo. Salamat po dahil hindi po ako binaygo ng tadhana, sagot ko habang pidgel ang pag-iyak. Muli kong narinig ang pagtikhim ni Dominic. And it will not happen kung hindi dahil sa akin, nakangisi nitong sagot. Kaagad naman itong pinukol ng masamang tingin ni Daddy. Mapapel talaga itong si Dominic. Parang bata kong umasta sa harap ni Daddy. Ang hilig magbuhat ng sariling bangko. Charles ano ba, tigilan mo na nga iyang kakainom mo. Pinapatay mo na ang sarili mo ah. Umaga hanggang gabi wala kang ibang ginawa kundi uminom ng alak. Ano ba alaga ang gusto mong gawin namin para lang tumigil ka na at ayusin ang buhay mo? Tanong ni Ashley sa kanyang anak. Sa hitsura nito, halata na sa mukha nito ang pag-aalala para sa kapakanan ng panganay na anak. Ngayon pa lang, naisip na niya kung gaano kalaking pagkakamali ang nagawa nila para sa anak. Ngayon pa lang, nakikinikinita na nila na sila ang dahilan kung bakit nauwi sa ganito ang lahat. Hindi man direktang aminin ni Charles, alam ni Ashley na unti-unti nitong pinapatay ang sarili. Pagkatapos ng komprontasyon sa condo unit na pag-aari nito pinilit niya itong umuwi ng mansion para mag-abayan. Hindi naman nila akalain na wala itong ibang gagawin kundi uminom ng alak. Hindi din ito nakakausap ng matino. Charles, anak, tama na. Hindi mo man lang ba naisip na nahihirapan din kaming nakikita ka sa ganitong sitwasyon? Muling wika ni Ashley sa anak. Mapupungay ang mga matang tumitig naman si Charles sa kanyang ina. Leave me alone ma. Wala nang dahilan pa para mabuhay dito sa mundo. Wala na ang babaeng mahal ko. Itinakas na siya sa akin ng lecheng Dominic na iyon. Halos pasiga na sagot ni Charles. Hindi naman makapaniwalang napatitig si Ashley sa kanyang anak. Pangalan pa lang nang binanggit nito na posibleng sinamahan ni Francine, biglang nanayo na kaagad ang balahibo niya sa kanyang katawan. Hindi lingid sa kaalaman niya kung gaano kalupit ang Dominic na iyon. Ni sa hinagap hindi niya akalain na sa taong iyon sasama si Francine. Anong sabi mo? Si Francine sumama kay Dominic de la Fuente. Paanong nangyari iyon? Paano silang nagkakilala? Tanong nito. Hindi na sinagot pa ni Charles ang kanyang ina. Muli itong tumungga ng alak. Enough. Charles naman. Hindi pwedeng palaging ganito. Alam ko kung gaano kalaki ang kasalanan namin sa iyo pero huwag mo naman sanang iparamdam sa amin na kami na ang pinakamasamang tao sa mundo. Muling wika ni Ashley sa anak habang hindi na napigilan ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Inilayo na din nito sa anak ang bote ng alak hilom ang luha sa mga mata tinitigan niya ang hampak na pisngi ni Charles. Ang bilis ng pagbasak ng katawan nito. Malayong malayo na ang hitsura nito sa pagiging makisig na Charles. Sa mabait na Charles at puno ng pangarap.
Parang biglang nadurog ang puso ni Ashley. Ano itong nagawa nilang malaking pagkakamali sa sarili nilang anak? Bakit nauwi sa ganito ang lahat? Charles, anak, I am sorry. Basag ang boses na wika niya dito. Hindi na siya nakatiis pa. Kaagad na siyang naiyak dahil sa awa na nararamdaman sa anak. Matulungan niyo ako, ibalik niyo si Francine sa akin. Siya lang ang nag-iisang dahilan para ipagpatuloy ang buhay. Siya lang at wala nang iba. Sambit ni Charles. Ramdam niya ang pagyugyug ng balikat nito, palatandaan na umiiyak ito ngayon. Lalo naman siyang naiyak dahil sa nararamdamang habag para sa anak. Kung may rewind lang sana sa mga nangyari na hindi na sana nila pinanghimasukan pa ang kagustuhan ng anak. Hindi na sana nila ito pinilit na magpakasal kay Micaela. Hindi sana aabot sa ganito ang lahat. Kasalanan nila ang lahat kung bakit unti-unting nasisira ang buhay nito ngayon. Sapo ang kumikirot na sentido, dahan-dahan akong bumangon ng kama. Nagtataka pa akong nagpapalinga-linga sa paligid dahil maayos ang pagkakahiga ko dito sa kama. May nakakabit pa sa aking dextrose na siyang labis kong ipinagtaka. Ang huli kong natatandaan, nag-passed out ako dahil sa matinding kalasingan. Well, hindi naman bago para sa akin iyon. Talagang halos araw-araw na nangyayari sa akin na basta na lang nakakatulog kung saan ako abutan ng matinding pagkalasing. Hindi ko nga alam kung bakit hanggang ngayon buhay pa ako. Puro alak na lang yata ang laman ng sistema ko eh. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon patuloy pa rin akong pinapahirapan ng Diyos. Malaki na ang ibinagsak ng katawan ko. Nagkukulong lang din ako dito sa aking kwarto at walang ganang makipag-usap kahit kanino. Ilang beses na din gustong makipag-usap sa akin si Micaela. Gusto daw nitong ayusin ang problema sa pagitan naming dalawa. Pero hindi ko ito pinapansin. Naging bingi at bulag ako sa mga ipinapakita nilang pag-aalala sa akin. Wala na akong pakialam pa sa paligid ko. Walang ibang laman ang puso at isip ko kundi si Francine lang. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako maging ganito. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang makabangon sa kinasadlakan kong kalungkutan. Mabuti naman at gising ka na. Kakaalis lang ng family doctor natin. Sinigurado niya sa amin na maayos na ang iyong kalagayan. Wika ni Mama Ashley sa akin. Hindi ko na namalayan pa ang pagpasok nito sa kwarto ko. Lumilipad na naman kasi ang isipan ko. Pilit kong inaanalisa kung nasaan na nga ba ngayon si Francine. Blanca ang ekspresyon ko nang tumitig kay Mama Ashley habang naglalakad ito palapit sa akin. May hawak itong isang bowl na may lamang umuusok na pagkain. May dala akong pagkain sa iyo. Halos 1 linggo kang walang malay. Kainin mo muna ito habang mainit pa, wika ni Mama sa akin. Pilit nitong hinuhuli ang tingin ko pero umiiwas ako dito. Aaminin ko sa sarili ko na malaki ang tampo ko sa kanya. Masyadong masakit para sa akin ang ginagawa nilang paghimasok sa buhay ko. Ano po ang nangyari? Bakit may dextrose nang nakakabit sa akin? Malamig kong tanong sa kanya. Tinitigan ko pa ang dextrose na nakakabit sa akin. Ngali-ngali kong tanggalin yun dahil balak kong pumunta sa imbakan ng alak para maumpisahan na naman ang maglasing. Inilapag muna ni Mama Ashley ang hawak na pagkain bago ako sinagot. Hindi mo ba alam na ilang araw ka nang walang malay? Halos hindi na kinaya ng katawan mo ang sobrang alkohol. Mahigpit nang ipinagbawal ng doktor na umiwas ka muna sa alak or kahit na anumang klaseng inumin ng may alcohol content. Tuldok. Charles, anak, maawa ka. Muntik mo nang ikamite ang walang tigil na pag-inom ng alak. Malungkot na sagot nito sa akin. Natigilan ako. Hindi ako makapaniwala na muntik na palang bumigay ang katawan ko dahil sa sarili kong kapabayaan. Well, kung natuluyan man ako sa kakainom, pabor nga sa akin iyon eh. Para naman matapos na ang paghihirap ko. Charles anak, kailan mo ba ibabalik sa dati ang buhay mo? Miss na miss ka na namin. Miss na namin ang dating ikaw, muling wika ni Mama. Bakas sa boses nito ang matinding lungkot. Hinayaan niyo na lang sana akong mamatay Maria. Para matapos na ang lahat. Total naman iyon ang mas gusto kong gawin sa sarili ko, malungkot kong sagot. Muling sumagi sa isipan ko si Francine. Kumusta na kaya siya? Inaalagaan ba siya ng Dominic na iyon? Nakakain ba siya ng maayos? Isipin ko pa lang na tuluyan na itong naangkin ni Dominic, sumasakit na ang kalooban ko. Hindi ko matanggap na may ibang lalaking nagmamay-ari sa babaeng mahal ko.
Charles, narinig mo ba ang sinasabi mo? Magpapakamatay ka dahil lang sa isang babae? Sindak na tanong ni Mama. Malungkot akong napangiti. Why not? Kung ang kamatayan ang sagot para mawala ang nararamdaman kong kalungkutan ngayon dahil sa pag-alis ni Francine, handa kong harapin iyon, Maria. Wala nang halaga sa akin ang lahat. Si Francine ang buhay ko at hanggang hindi siya bumabalik hindi ako titigil na gumawa ng mga bagay na lalong magpapaiksi sa buhay ko. Matapang kong sagot. Kaagad kong napansin ang paglandas ng luha sa mga mata ni Mama dahil sa sinabi ko. Siguro nasasaktan siya sa mga katagang bigla na lang lumabas sa bibig ko ngayon. Charles, huwag ka naman sanang magsalita ng ganyan. Kung nahihirapan ka ngayon, mas nahihirapan ako. Hindi mo lang alam kung gaano kasakit sa akin ang makita kang nasa ganitong sitwasyon. Ang laki na ng ipinagbago mo, anak. Hindi ko kayang mapahamak ka dahil sa kasalanan namin sa iyo. Tuluyan na itong napaiyak habang nagsasalita. Hindi ako nakasagot. Kahit na nakialam sila sa buhay pag-ibig ko, masakit pa rin sa akin na makita na umiiyak ang sarili kong ina. Marami itong sinakripisyo noon. Hindi ako ganoon kasamang anak para pahirapan ito. Ayusin mo na sana ang buhay mo, Charles. Pangako, babawi kami sa iyo. Nakausap na namin si Lorenzo. Pati na din si Mika. Hinihintay lang nila ang pagaling mo para mapag-usapan ang tungkol sa nangyaring kasal niyo ni Micaela. Muling wika ni Mama. Kasal? Wala nang dapat pag-usapan pa, Maria. Sira na ang buhay ko. Kahit na ano pa man ang gawin niyo, hindi na maibabalik pa ang nangyari na. Hindi na babalik sa akin si Francine. Tuluyan niya na akong tinalikuran. Wala nang Francine pa ang babalik sa akin. Tuluyan na siyang naaga ng iba sa akin. Puno ang pait sa boses ko na wika ko kay Mama Ashley. Lalo ko naman narinig ang impit na pag-iyak nito. Walang nang halaga sa akin ang lahat, Maria. Mahina ako. Duwag. Sa umpisa pa lang, hindi ko nagawang ipaglaban ang babaeng mahal ko. Malungkot kong wika habang nakatitig sa kawalan. Pilit kong ina-analyze kung bakit nagkalits-lits ang buhay ko. Pilit kong iniisip kung bakit nangyari sa akin lahat ng ito. Anak, huwag ka naman sanang magsalita ng ganyan. Huwag mo din sanang isipin na hindi ka mahalaga sa amin. Masyado ka lang talaga naming mahal at wala kaming ibang gusto kundi mapabuti ang buhay mo. Akala namin, magiging maayos ang buhay mo kapag si Mika ang mapapangasawa mo. Hindi naman lingid sa iyo kung ano ang ugnayan ng pamilya natin kina Papa Enzo mo, diba? Halos anak na ang turing niya sa iyo at ganoon din ako kay Micaela, mahaba nitong wika sa akin. Hindi ko na ito sinagot pa. Walang gana na muli akong nahiga sa kama. Ipinikit ko ang aking mga mata para iparamdam kay Mama na wala na dapat kaming pag-usapan pa. Nangyari na ang mga hindi dapat mangyari at wala nang paraan para maibalik iyon. Patawarin mo kami, Charles. Wala kaming ibang hangad kundi ang pagaling mo. Pangako, babawi kami sa iyo. Gagawin namin ang lahat para muling mahanap si Francine, mahinang wika nito. Kaagad akong napadilat at malungkot na ngumiti.